Habang nagsasagawa ng mga pagsasanay ang mga militar ng Amerika at Japan ng isang coastal defense, ang China at Russia naman abay nag-deploy ng mga heavy bombers at fighter jets sa paligid ng Japan. Kaya't bilang tugon ay nag-deploy din ang Japan at Amerika ng mga fighter jets upang harangin ang mga bombers ng Russia at China. Alamin na buong detalye mamaya. At sa West Philippine Sea naman, muling nagsagawa ng pagsasanay ang apat na mga barko ng Pilipinas at Amerika sa Baho de Masinloc. Ngunit sa panahon ng pagsasanay ay apat na mga barko ng China ang nagpakita at lumapit. Inilunsad ng Japan at Amerika ang isang military exercise na tinatawag na Resolute Dragon 2026, isang large-scale exercise na kinakasangkutan ng Japan Maritime Self-Defense Force at US Marine Corps na pangunahing nakatuon sa mga kasanayan sa island defense sa buong rehiyon ng Kyushu at Okinawa Prefecture. Ngunit habang abala ang mga militar ng Amerika at Japan sa kanilang magkasanib na pagsasanay, abay sinabayan ng China at Russia ang pagsasanay na yan kung saan magkasamang lumipad ang mga bombers ng China at Russia sa paligid ng Japan. Ayon sa inilabas na joint statement ng Russia at China, ito umano ay kanilang ika-11th Joint Air Force Patrol na layong matiyak ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Kabilang sa mga air assets na idineploy ng China ay ang kanilang dalawang H-6 heavy bombers na may kasamang mga J-16 fighter jets. Habang sa Russia naman ay dalawang Tu-95, dalawang Tu-145 at may kasamang mga Su-30 fighter jets. Kung titingnan sa inilabas na tracker ng Japan ay makikitang nagmula ang mga aircraft sa karagatan ng Russia at lumipad sa paligid ng Japan. Ngunit habang lumilipad ang mga bombers at fighter jets ng Russia at China, abay bigla na lamang sumulpot at sumabay sa kanilang paglipad ang dalawang F-15J fighter jets ng Japan at dalawang F-35 fighter jets ng Amerika. Kamakailan lamang ay sinabayan din ng isang barkong pandigma ng Japan ang Carrier Strike Group ng China matapos itong maglayag sa paligid ng Japan at muli ay hindi na naman pumalag ang mga bombers at fighter jets ng China at Russia sa mga fighter jets ng Japan at Amerika at agad rin umano itong umalis sa paligid ng Japan. Pero sa anunsyo ng China ay matagumpay umano nilang naisagawa ang kanilang 11th Joint Air Force Patrol. Sinabi rin ni Go Jiakul, ang military development ng China ay hindi umano nakatarget sa ibang bansa at nakakatulong pa nga daw sa pangangalaga ng kapayapaan at katatagan sa Asia Pacific at isa-iba pang mga bansa. I'm not familiar with the so-called internal document. Let me stress that China is committed to peaceful development. In developing its defense capabilities, China aims to safeguard its sovereignty, security, and development interests, and does not target any other country. China's military growth means a stronger force for world peace and is conducive to safeguarding peace and stability in the Asia-Pacific and beyond. At sa ibang balita naman, apat na barkong Chino kabilang ang isang frigate ng People's Liberation Army Navy na may bow number 555 at tatlong barko ng China Coast Guard ang nakamanman sa isang ehersisyo sa karagatan ng Pilipinas kasama ang mga barko ng Amerika na isinagawa humigit kumulang 15 nautical miles mula sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang Bilateral Maritime Cooperative Activity o BMCA ay kinasasangkutan ng BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, BRP Melchor Aquino at BRP Capones ng Philippine Navy. Habang sa Amerika naman ay ang mga Coast Guard cutter nito na USCGC Charles Muldrow at USCGC Emlyn Tunnel ng United States Coast Guard. Sinabi ni Captain Jennifer Monforte, commanding officer ng BRP Antonio Luna, na inaasahan na nila ang presensya ng mga barkong Chino. Actually walang changes kasi ganun pa rin sila karami kapag lumalapit kami dito. Kaya ngayon
apat yung sumusunod sa atin na barko nila, 3 Coast Guard at saka 1 frigate. Yes, lagi nating nadidetect yan si FFG 555. Siya yung parating sumusunod sa dito tuwing mag-patrol tayo dito. Unang natukoy ang People's Liberation Army Navy warship matapos dumating ang mga barko ng Pilipinas sa lugar noong Sabado. Ang pinakamalapit na naitalang distansya sa pagitan ng Chinese vessel at BRP Antonio Luna ay nasa 5.6 nautical miles. Sa kabila ng kanilang presensya, sinabi ni Monforte na ang mga barko ng China ay hindi nakagambala sa kanilang aktibidad. Sa kabila ng masamang panahon at mataas na alon ay ipinagpatuloy ng mga barko ng Pilipinas at Amerika ang kanilang mga pagsasanay.